langit at lupa. Maraming salamat po sa araw na 'to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagkaisa, muli mo kami, Panginoon Lord, sasamahan sa araw na 'to na maranasan namin ang presensya mo. Tanggapin mo nawa ang awitin, Panginoon Lord, na isang maging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong trono, Ama. Salamat po sa bawat buhay ng bawat isa na nandito na muli mong tinipon, tinawag sa araw na 'to, na kami po, Panginoon, ay lalo pang matuto, lalo pang magpalalim sa iyong salita, lalo kang makilala ng higit pa kaysa kahapon, Ama. Sa bawat araw, Panginoon, ang pagtitipon namin na hindi namin, Panginoon, kinakaligtaan, Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala mo sa bawat isa, Panginoon. At Lord, dalangin ko sa mga kapatid ko na wala pa dito, gisingin mo sila. Panginoon, ipaalala mo sa kanila ang banal na gawaing ito sa oras na to, Panginoon. At mapagpala po kami. Ama, patuloy akong nagpapakumbaba sa iyo sa harapan mo, Panginoon. Patuloy mo akong pagkalooban ng wisdom, knowledge, and understanding na maipahayag ko ng maayos ang salitang ito, Panginoon, na nagmumula sa iyo, na siyang magtuturo sa amin, siyang magtutuwid sa amin, siyang magko-convict sa amin, Panginoon Lord, at magko-correct, Ama, sa lahat ng mga gawa namin na hindi ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Ama, ikaw po ang makita, ikaw lang ang magdiwanag. Itago mo lang ako, Panginoon, at langisan mo ang aking mga labi, Panginoon, na magpahayag ng iyong mga salita. Salamat sa pagtitiwala mo sa aking buhay, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko na samahan mo kami sa araw na 'to, Panginoon. Ina-acknowledge ko po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang mangungusap sa oras na 'to, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Itanim mo sa pinakamatabang parte ng aming puso ang mga salita na aming matututunan sa araw na 'to, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord, na sa araw na 'to, Ama, hallelujah, patuloy ka naming makikilala, patuloy ka naming maitataas, patuloy kang maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon Lord. At Lord, hallelujah, samahan mo ang bawat isa sa amin at maranasan namin ang presensya mo sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sa tayo po'y dumako sa ating pa-mute lang po yung mga open po ng microphone para hindi po nagpi-feedback yung ating mga boses. Hallelujah. Nagpi-feedback po kasi ako pag may open na mic. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dumako sa Numbers 28. So, kahapon pinag-aralan natin yung Numbers 27. Sa lahat po na hindi nakapakinig, may record po. May recording po siya na pwede nyo pong pakinggan. Amen. So, tayo po ay dadako na dito sa bilang 28. So, patuloy po nating himayin yung salita ng Diyos. Sa introduction niya, makikita natin dito. Sa Tagalog, sabi niya, mga pang-araw-araw na handog. Amen. So, sa English po, ito yung offering. Amen? Yung offering po. Hallelujah. So sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng handog na pagkaing butil ayon sa susunugin at mababangong handog sa takdang panahon. Amen. So, dito po makikita natin yung mga sacrifices for appointed days and feast or pest. Alam ko pest. Offering related po ito sa appointed days. So, dito po sa introduction niya, makikita natin sa verse 1 and 2, amen, yung appointed offering po na gusto pong ipahatid ng Panginoon sa bawat isa. Amen? Sa kanila po, dito po sa kanyang mga mamamayan. Amen? So, si Lord po ang patuloy na nagbigay ng commandment po sa mga Israelite para sabihin po ito ni Moises sa bawat isa sa kanila para masigurado po na magpe-present po sila ng mga appointed na pagkain and offering po na may aroma, na magpi-please sa Panginoon. So, ano bang ibig sabihin ng offering? Amen? Yung offering po, ito yung hallelujah, yung ino-offer natin yung sarili natin, nagsisimbolize ito ng we draw near to God. Amen? Kapag nag-o-offer ka, ito ay nagsisimbolize siya na we draw ourselves near to the Lord.
Amen. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Na ilapit natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pag-o-offering sa kanila po noon nung panahon nila. Kasi pag ginawa natin to ngayon, tayo ay nasa ritual na or nasa religion na pag ginawa natin ngayon. Yung ganitong mga ginagawa nila. Dahil hindi na po ito applicable para sa atin. Baka naman Kuya Pao, magluto ka ng tupa dyan at magpausok ka. Hallelujah. Hindi po ganon. So, sa Hebrew po, sinasabi din po na ito yung something brought near to the altar. Amen? So, may pagkakaiba po yung yung salita na draw near to Him and something brought near to the altar. So, ito yung utos, amen? Utos to na tayo po, sila po is sinasabi doon na draw near to Him sa pamamagitan ng mga inaalay po nila. Amen? Sa pamamagitan ng mga offering nila, napapalapit sila sa Panginoon. Amen? So, ito rin po yung something na binobrot sa Kanya sa pamamagitan ng sacrifices sa mga sa altar. Amen? Tayo naman po, ngayong sa panahon natin ngayon, ang gusto ng Panginoon, we draw ourselves to God. Amen? So, ilapit natin yung sarili natin mismo sa Panginoon. Amen? So, mamaya po, linawin nating mabuti. So, praise God. Sabi niya, from verse 3 to 8, so yung verse 1 and 2, ito po yung mga the appointed offering na gusto ng Panginoon para sa kanyang altar. Amen? So, verse 3 and hanggang 8 po, sabi rito, ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw. Bilang handog sa susunugin, 2 tupa na tig-iisang taong gulang at walang kapintasan. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salop na harina at minasa na 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw nitong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai, isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng 1 litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkaing butil at handog na inumin tulad ng handog sa umaga upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Amen? So, purihin ng Panginoon. Dito naman po, ito yung morning offering and evening offering na tinatawag sa kanila. So, nakita po natin, binasa natin doon yung bawat mga bagay po na gusto sa kanilang ihandog. Amen? So, sabi dito, inahahandog nila ito araw-araw. So, daily po. Daily nila tong hinahandog, hindi lang isang araw. So, ito'y sumisimbolize ng daily journey nila. Amen? Sa Panginoon. Ganon din tayo. Anong bilin sa atin ng Panginoon? Bulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, araw at gabi. Amen? Ito rin po sa kanila. Pinapahatid sa kanila na umaga at hapon. So, sa pamamagitan nito, mailalapit nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Dahil sa pag-o-offering nila sa mga inihandog na susunugin. Amen? Tayo naman po, napapalapit tayo sa Panginoon dahil sa mga pagbubulay-bulay natin ng salita, yung ating daily devotion. Amen? Pag sinabing yung freshly grilled lamb dito, nagsisignify po ito ng burnt offering, yung pinakahandog. Amen? Ito po yung nagsasabi na ito yung act of complete surrender nila sa Panginoon. Hallelujah. So tayo naman po, nagsisimbolize ito kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, amen, sinusurrender natin. Hallelujah sa Panginoon. Amen? So para sa ating mga believers, ito po yung devotion natin and commitment sa Diyos araw-araw. Hallelujah. Kung paanong may commitment po sila araw-araw sa pamamagitan po ng pag-aalay nila at pagsusunog, amen, ganon din po tayo. May dapat commitment din tayo na devotion po sa Panginoon araw at gabi. Amen? Hindi lang po ito tumutukoy about sa lamb or sa tupa po na kanilang ihahain. Amen?
but ito po yung act of offering kung saan gini-giving up nila yung something valuable or cherished po sa kanila. At doon binilin din ng Panginoon na dapat walang kapintasan. 'Di ba sabi din po sa atin sa Roman 12:1 and 2, i-offer natin yung sarili natin na banal, 'di ba po, at walang kapintasan. Kaya napakahalaga po ng commitment natin din sa Panginoon sa kasalukuyan, sa ngayon po. Amen? So dito po, sabi dito, ito'y sasamahan ng kalahating salop na harina at minasa na 1 litrong langis at olibo. So, alam nyo po, pag ito pong sinasabi nila na, ito pong, ang tawag dito, yung salop po, yung kalahating salop ng harina at minasa na 1 litro at minasa sa 1 litrong langis. So, nagsisignify po ito o nagsisimbolize ito ng crushing and refining. Amen? Yung mga grain. Ito yung grain sa English na inaano po nila. Hallelujah. So, sa atin naman po, sa kanila po, ito yung pinaka-ano nila, pag-aalay. So, sa atin naman, nagsisimbolo ito yung pagka-crushing sa atin at refining sa atin, hallelujah, ng mga character natin para mag-become better tayo. 'Di ba? Better version po ng ating sarili na kawangis ng Panginoon. So, araw-araw, 'di ba, kina-crush nila yung mga yon, sinasamahan nila ng langis, 'di ba? Pag naman sinasamahan po nila ng langis yung kanilang ginigiling. Sa atin naman, nagsisimbolize po iyon na ina-acknowledge natin. Hallelujah. Yung langis kasi, sumisimbolo ito ng anointing. Tama? Sumisimbolo po ito ng Holy Spirit. Amen? So, yun po yung sa atin. Nagsisignifies ito ng Holy Spirit na ina-anoint tayo ng Panginoon at yung presence niya nasa atin, na nagwo-work po sa atin ng Holy Spirit sa ating mga buhay bilang mga believers. So, habang tayo po ay nagpa-progress at ina-acknowledge natin yung working progress ng Panginoon sa buhay natin, the way po ng ginagawa niya is binibigyan tayong pagsubok, binibigyan tayo ng mga test, amen, binibigyan niya tayo ng mga bagay na pangyayari sa buhay natin po, no? Sometimes, choices, 'di ba? Sometimes, sa sitwasyon, sometimes, sa circumstances ng buhay natin. Amen? In that way, nare-refine tayo. 'Di ba? Nabibuild po yung ating character sa Panginoon. Nabibuild yung version natin ng mas better po kaysa dati. Amen? At the more na ina-acknowledge natin yung anointing or yung oil, naka-blend po, amen, ng kinrush na grain, di ba? Dito sa kwento, tayo naman, habang ina-acknowledge natin si Holy Spirit, patuloy po tayong nagtatagumpay sa proseso po na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng ginagawa natin araw-araw because it is divine. It is divine assistance po sa bawat spiritual journey natin, mga kapatid. Kung sila noon, kailangan nila tong gawin, 'di ba po, para sa araw-araw na offering nila, tayo naman kailangan nating taglayin, 'di ba? Yung mga perseverance, patient, yung love ng Holy Spirit, yung kanyang yung goodness niya, 'di ba po? Yung kindness niya, hallelujah, yung self-control. Amen. Habang tayo po ay naglalakad sa journey ng buhay na to. Kasi whether you like it or not, mga mahal kong tita, mahal kong kapatid, mga pastora, and mga leaders natin, whether you like it or not, darating ang bawat season natin na hindi natin pwedeng ayawan. Darating ang panahon na malulungkot tayo, darating ang panahon na magiging masaya tayo, darating ang panahon na may mga crisis, amen, o may mga parang mga bagyo, 'di ba, ng buhay natin, or even sa weather po darating 'yon. Hallelujah. Actually, 'di ba, may mga bahanga na nangyari. Amen. So, that situation po, yung circumstances na ganon, sometimes tinitingnan din ng Panginoon kung paano tayo magre-respond. Amen. Nire-refine tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yung ating mga character. Hallelujah. At ang ating pong nature. Amen? Nang ayon po sa Panginoon. Kaya napakahalaga na daily po, amen, tayo ay nakababad, araw at gabi nakababad din tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ang may kapangyarihan para tayo ay makatayo ng malakas. Amen? At ang salita ng Diyos ay may mga pangako po para maharap natin yung ating mga hinaharap ngayon.
Yung mga pangako niya, yung pinanghahawakan natin, hindi yung mga problema na hinaharap natin sa bawat araw. Kaya dito, dahil dito sa crushing na 'to, na pagka-crush sa atin, amen, at refining sa atin, dito tayo nagiging mas malakas at dito tayo nagiging mas matatag dahil sa tulong at gabay ng banal na Espiritu sa atin. Hindi tayo naging malakas nung panahon na nakikipagtawanan tayo sa mga kaibigan natin, nung panahon na nakikipag-inuman tayo o nung panahon na nakikipagtsismisan tayo. Naging malakas tayo, aminin nyo man po at hindi, nung dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay natin, dun tayo naging malakas, dun tayo naging matatag, at dun din tayo natutunan nating lumuhod sa Diyos at tumawag sa Panginoon nung panahon po na tayo ay lugmok, nung panahon na tayo ay nasa sitwasyon ng crushing and refining. Amen po ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa wisdom. Hallelujah. And sa verse 9 po, sabi po dito, sa verse 9, makikita natin, tuwing araw ng pamamahinga, dalawang lalaking tupang tigi-isang taong gulang at walang kapintasan ang inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog ng pagkaing butil at handog na inumin at handog ng pagkaing butil sa isang salop at harina na minasa sa langis at olibo. Ito ang ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod pa sa araw-araw ninyong handog. Amen? So, ito pong 9 and 10, this is the Sabbath offering. Amen? Ito po yung Sabbath offering na kung saan tayo po naman ay pumupunta po sa church. Amen? Tayo ay hallelujah, nagcha-church at nakiki-fellowship po sa iba nating mga kasama sa church. Amen? Ito yung panahon na banal para sa atin na dapat po inilalaan natin sa Panginoon. Amen? At ganun din sa kanila. Dito, mula pa noon, that's why even tayo po ngayon, meron tayong Sabbath day dahil ito sa kanila din na natutunan po natin mula sa kanila. So doon po, pag ginagawa nila yung Sabbath day, nagsasacrifice po sila. Bukod pa yung sacrifice nila from yung araw-araw. No po? Kaya sa Sabbath offering po nila, every Sabbath day po, meron din silang isang lamb na ino-offered po sa Panginoon na walang kapintasan. Amen? Besides sa regular po na burnt offering na ginagawa nila, hallelujah, sa bawat araw, dun po sa unang binasa natin. Kaya, nakita nyo po yung additional na ginagawa nila, hindi lang araw-araw. Amen? Hindi lang daily morning o daily evening offering. Amen? Tuwing Sabat din po nag-o-offering sila. Amen. Hallelujah. Can you imagine gaano kadaming mga tupa ang inaalagaan ng mga tao noon, no po? Kung siguro hanggang ngayon tayo ay nag-o-offer every Sabat dahil sa pagbabayad natin ng mga kasalanan, siguro po yung mga tao ngayon nag-aagawan sa mga tupa, no? Kasi hindi lang basta tupa yung i-offer nila sa Panginoon, yung walang dungis, walang bahid na karumihan, perfect sa harap ng Panginoong Diyos. Amen? And I praise the Lord. Ngayong panahon na to, kapatid, hindi na natin kailangan mag-offering. Amen? Dahil may isang Diyos, amen, na in-offer, naging atonement po para sa atin, naging alay para sa iyo at para sa akin at sa lahat ng tao. Amen? Hallelujah. At ang mga tao na makaka-appreciate lang nito, yung mga taong tumanggap ng totoo sa Panginoon, yung genuine na tinanggap ang Panginoon, kung bakit tayo patuloy na nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy na nakikipellowship sa kapwa natin, mga mananampalataya. Nagpapalakasan katulad ng ginagawa natin ngayon. Amen. Yung araw-araw na nandito tayo nakikibahagi. At bukod pa po sa araw-araw na yon, meron din tayong pagpunta sa ating church. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, from 11 naman po, to 15, ito naman yung buwan ng handog. Amen? So, purihin ang Panginoon. Sabi niya dito, tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang inahandog ninyo. Ito naman ang ihahandog ninyo. 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ng 1
isa't kalahating salop ng harina, minasa sa langis para sa bawat toro, isang salop para sa isang tupa, at kalahating salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin, isang mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ay 2 litro para sa bawat toro, isa't 1/3 litro sa bawat lalaking tupa at 1 litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog, bukod sa pang-araw-araw na panghandog na susunugin at handog na pagkain maghahandog pa rin kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan. Amen? So, hallelujah. Ito naman po yung monthly new moon offering nila. Hallelujah. Ito po yung offering at Passover po ng PES po. Hallelujah. Sa kanilang unleavened bread. Amen. Ay, sorry po. Sorry. Ito po yung sa monthly new moon offering po nila sa buwanan. Nabasa ko yung pang 16. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, nakita po natin na yung nakita niyo po yung reminder ng Panginoon na hindi lang sila dito laging nire-remind ng Diyos mula sa buhay ni Tatay Moises. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga leader natin, yung mga mentor natin, yung mga pastor natin, sila po yung nagre-remind sa atin ng mga daily ginagawa natin. Kapag nakakalimot tayo, nagre-remind sila. Pag lumalayo tayo, nagre-remind sila na patuloy pa rin tayong lumapit sa Panginoon. Amen. At dito makikita natin sa monthly na to yung instruction ng Panginoon. That God is really instructed God, Kaya mahalaga po na tinitingnan natin kung paano sila in-instruct ng Panginoon. Na hindi lang po sila basta maghahain sa Panginoon ng ganung hain. May mga sukat po yung hinahandog nila sa Panginoon. Amen? Hindi pwedeng sumobra sa kalahating salop, 'di ba? Yung bawat po dito merong 1/3, 1 and 1/3. Amen? Sa bawat lalaking tupa. At meron pa po meron pang kung female siya or male yung ihahandog nila. Nakita niyo po kung gaano ka-organize ang ating Diyos. Amen? So, napakahalaga po ng paghahandog natin sa Panginoon. Amen? Sa bawat araw, paano ba natin inaawitan ng Diyos? Paano ba natin wino-worship ang Panginoon? Amen? Anong oras mo ba siya wino-worship? Meron ka bang nakatalaga na oras para sa Panginoon? Hallelujah! Para maalala mo yung mga kabutihan ng Diyos sa pasasalamat natin. Kasi napakapalad po natin sa panahon ngayon. We don't have to do this. Sometimes, ang hinihingi na lang sa atin ng Panginoon, di ba, yung masaya tayong ibigay sa Kanya. Minsan kasi pag sinabing offering, akala natin laging pera yung pinag-uusapan. Which is, yes, kasama po yun ang resources natin kasama sa offering. Amen? Pero naisip din ba natin na pag sinabing ihandog natin yung ating sarili na kapuri-puri at kalugod-lugod sa Panginoon? Amen? Nandoon yung paghahandog na dapat perfect. 'Di ba? Dapat kung siya naghahangad ng mga perfect na tupa ngayon, do you think hindi niya inaas din sa atin na maging tayo, perfect, 'di ba, sa mata ng Panginoon? Because our righteousness is from Jesus Christ. Amen? So, pag hinahandog natin yung katawan natin sa pamamagitan ng pagpupuri sa Panginoon, paano mo hinahandog yung katawan mo? Binababoy mo pa rin ba yung katawan mo? Andun pa rin ba yung mga hilig ng laman mo? Nagmamasturbate ka pa rin ba bilang lalaki or bilang babae? Kasi kung tinuturing mong banal yung katawan mo, dapat ihain natin to na hindi natin binababoy. Amen? Hallelujah. Baka meron pa po sa atin dito yung ginagalaw natin. Kasi if you offer your life to the Lord, sorry po sa salita ko, hallelujah, but this is the truth. I will tell the truth. Amen? Sasabihin ko po ang katotohanan. Dahil ang Diyos ay katotohanan. Kung meron ka pa na hindi mo ginagalang itong katawan na to, nagiinom ka pa ng alak, 'di ba? Nilalagyan mo to ng mga alcohol na hindi nakalooban ng Panginoon, naninigarilyo ka, na sinisira mo yung baga mo. Amen? O ikaw ay nag-a-addict pa, nagda-drugs ka, pero sinasabi mo, you offer yourself to the Lord? How come? Sa paanong paraan mo hinahandog na banal at kasiyasiya ang iyong katawan kung tayo po ay patuloy pa rin na nakikihalubilo sa mundong ito ng mga masasamang gawa? Amen? Nakikipag-inuman sa lamesa ng mga lasinggero. Amen?
o nakikipagtalik sa hindi kasal. Amen? Or ginagamit natin yung katawan natin na hindi maganda sa paningin ng Panginoon. Kung katulad po ng sabi ko, ginagalaw mo pa rin yung katawan mo, how can you tell that you are the temple of God na hindi mo naiisip na wag mo dapat ginagawa na pag nagawing baluharain ang katawan mo because it is offering sa Panginoon. Sabi niya sa Roman 12:1 and 2, di ba? Ang sarili natin, i-offer natin ng banal at kasiyasya. Kabanalan ba yung pag kinakalikot natin yung katawan natin? Kabanalan ba sa palagay ninyo pag hinahawakan natin yung masiselang bahagi ng katawan natin? Amen? You yourself, I myself, you check yourself po kung ano yung ginagawa nating paghahandog sa Panginoon sa ating sarili para sa Kanya, sa journey na to. Kasi it's not about ritual. It's reality that it's spiritual. Don't you know, sabi nga niya sa salita ng Panginoon, that your body is the temple of God? So if your body is the temple of God, how can you do this? 'Di ba? How can we do that? Bakit natin nagagawa itong mga bagay na to na hindi kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Are we really surrender to the Lord? Do we really surrender to God na yung buhay natin is binibigay na natin sa Kanya? Kasi kung oo, then ask yourself, bakit may mga will ka pa rin na hindi mo pa rin binibigay sa will ng Lord? Kasi kung Diyos na ang namumuhay sa'yo at Diyos na, amen, sinurrender mo na, ginibap mo na yung sarili mo sa Panginoon, dapat yung will na ng Lord. Dapat yung mindset na ng Panginoon. Amen? Yung ginagawa natin. Yung divine will niya ang nasusunod sa buhay natin at hindi na yung mga kagustuhan natin. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. So, dito po makikita natin na may instruction ng Panginoon at kailangan nilang sundin yon. At bilang kasalukuyan, sa atin din po, may instruction po ang Panginoon at kailangan din po nating sundin yon. Verse 16 and 25 po, ito po yung offering and Passover na sinasabi ko. And the piece of the unleavened bread po. Sabi niya, at ika-14 na araw ng unang buwan ng pista sa Paskwa ni Yahweh. Ang ika-15 na araw ay simula ng pista at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ay ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 tupang tigi-1 taong gulang. Walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil, 1.5 salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop ng bawat lalaking tupa, ang 1/2 salop ng bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito'y inihahandog ninyo bukod sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng 7 araw, iyan ang handog na inyong susunugin. 1 mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin maliban sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Ang ika-7 araw naman ay magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Amen? So, dito po, sa from 26, sa offering po nila, yung Passover and the piece of unleavened bread po. Ano? So, dito makikita natin, hallelujah, na nire-remind po sila ng Panginoon sa pagsasagawa nila nito, yung kanilang salvation po, no, yung deliverance na binigay po sa Israel from Egyptian, sa mga Ehipto. Kaya kailangan po mag-celebrate sila sa panahon na to kasi ito po yung nagsusustain. Dito pinapakita rin dito na He is sustaining the blessing. Amen? Sa bawat mga tao po sa panahon ng kanilang pag-harvest. Kaya napakahalaga po na atin pong napakahalaga sa kanila na ito pong panahon na to, hallelujah, makikita natin dito na
Katulad po ng mga unang reminder sa kanila at pagpapahayag po ng Panginoon sa kanila, wala pa ring dungis yung kanilang ihahandog. Amen? At wag daw po silang magtatrabaho. Amen? So napakahalaga po sa loob ng 7 araw yun ihahandog nila yung susunugin, bukod pa daw po yung sabuanan at bukod pa yung araw-araw. Amen? So, bukod pa yung morning and offering. Nakita nyo po, napaka ng Panginoon, na I believe kasi 'di ba po tayo nga ngayon 'di ba nagkakaroon pa tayo ng mga mistake natin, no? Iba po yung nananadya tayo sa kasalanan. Amen? At bukod naman yung righteousness na binibigay sa atin ng Panginoon. Nakita nyo po kung paano at gaano karami ang kanilang inaalay sa altar para lang mapatawad sila sa kanilang mga pagkakasala. Amen? Pero tayo po, yung ating sarili, amen, na hinahandog sa Panginoon dahil sa lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa atin, sa buhay po natin, hindi na natin kailangan maghandog ng ganitong mga klaseng pag-aalay na ginagawa nila. Amen? Na siguro kung gagawin pa natin to, pagkain na nga lang natin sa araw-araw, problema pa natin 'di ba? Paano pa po yung inihahandog na ganito, yung yung inaas ng Panginoon para ihandog para sa kanya. So nakita niyo po yung biyaya ng Panginoon sa atin at kabutihan ng Diyos na hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na to ng offering na to. Amen? Pero mahalaga na alalahanin natin yung ginawa na kaligtasan sa Passover nila, sa fest nila, nung binayaan sila ng Panginoon, hindi sila nagugutom sa loob ng 40 years. Amen? Na yung damit nila is sumusunod lang kung gaano sila kalaki at binibiyayaan sila ng blessing ng Panginoon na nagmumula sa kalangitan. Amen? So, grabe yung Panginoon na karapat dapat talaga siyang alayan ng mga ganitong offering kasi naging tapat talaga ang Panginoon sa kanila. Bawat isa sa kanila, bawat sa angkan nila. Kaya napakahalaga po ng offering natin sa Panginoon sa bawat araw-araw. Hindi lang sa bawat linggo na tayo pumupunta sa church, kundi hinihingi niya din yung offering natin ng araw-araw. Amen? Di ba po? Ilang oras kang nananalangin sa Panginoon, ilang oras kang umaawit sa Panginoon. Amen? Yung pag-worship po, hindi lang naman din sa pag-awit at 'di ba, pananalangin. Paano mo tinatrato yung mga tao sa paligid mo araw-araw? Paano ka nagre-respond sa mga kaaway mo araw-araw? Amen? Alalahanin natin, this is the reminder po ng Panginoon kung paano silang niligtas noon. Even sa Passover, nung pinahid po yung dugo, amen? Na wala pong napahamak sa kanila dahil sinunod nila ang instruction ng Panginoon. Kaya ito po is mga reminder at instruction ng Panginoon sa kanila na dapat din nating alalahanin sa mga panahon ngayon na habang binabasa po natin ito kung gaano katapat ang Panginoon. And I believe hanggang ngayon sa iyo at sa akin tapat po ang Diyos. Amen? Kaya dapat lang po tayo na mag-offer ng sarili natin sa Panginoon araw-araw. Amen? Kasi yung pag-offer naman natin sa pagbabasa daily ng devotion natin, evening and night, para sa Diyos ba yun? Kasi I believe para po yun sa atin. Amen? Para maranasan natin po at para makilala natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na yung daily journey natin sa buhay na to, kahit na mayroon pang daily refinement na ginagawa, na maraming pagsubok na ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? At least, di ba po, tayo naman po ay nagkakaroon ng bagong buhay. Amen? Sa Panginoon. Kaya the more tayong nag-o-offer sa Panginoon, dito nakikita natin, di ba, na the more din nare-refine tayo, the more din tayong napapalapit sa Panginoon habang tayo ay nagde-daily devotion, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagpe-fellowship, amen? Binobrot natin yung sarili natin na draw closer to the Lord, na mas makilala siya ng mas malalim kaysa kahapon, na mas makilala natin yung kanyang nature and expression niya bilang Diyos natin. Amen? Ibobrot natin yung sarili natin kasi ang sabi ng Diyos, maging intentional tayo sa paglapit sa Panginoon upang makilala natin yung ino-offeran natin.
Amen? Dahil tapos na po ang pag-o-offer ng Panginoon ng sarili niya. It is time naman para sa atin. Amen? Na lumakad tayo, sumunod tayo, amen, sa calling niya, sa divine purpose niya, at para makarating tayo sa divine destination na nakahanda para sa iyo at para sa akin na ininda ng Panginoon. Amen? Yung lamesa na pinrepare niya para sa iyo at para sa akin sa kingdom ng kanyang Ama. Amen? Hallelujah. Last sa verse po ng sa handog ng pag-aani, verse 26, sabi niya, hanggang sa ano po, 31 naman, sa unang araw ng pistang pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulog. Doon ninyo iahandog ang una ninyong mga bukid. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na yon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong iahandog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1.5 salop ng harina at minasa ng langis na olibo para sa bawat toro, 1 salop ng bawat lalaking tupa, at 1/2 salop na bawat batang tupa. Maghahantog din kayo ng kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito iahandog ninyo kasama ng handog na iinumin, bukod sa araw-araw na handog na susunugin at handog ng pagkaing butil. Kinakailangang ang mga ito'y walang kapintasan. Amen? Nakita niyo po bawat verses, bawat salita na sinabi natin at bawat paghahandog, laging pinapaalala doon na walang kapintasan. Amen? So, sa last verse na to, from 26 to 31, makikita natin yung offering at the best of weeks. Ito po yung mga Pentecost na mga nag-aalay. Hallelujah. So purihin po ang Panginoon. Dito makikita natin yung sacred gathering po ng time sa mga tao ng Israel po, na sabi niya doon, do not customary work. Huwag tayong magtatrabaho. Sabi niya doon. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag daw silang magtatrabaho. Amen? So, dito po kahit po tayo ay naka-focus po sa kanilang pagbibigay, ito po yung handog nila sa kanilang pasasalamat. Amen? Pagpo-focus nila ito sa Thanksgiving po dahil sa pag-harvest o pag-aani nila ng kanilang mga tanimin. At kailangan nila itong alalahanin. Hallelujah, that this is their complete commitment po sa Panginoon. And ito yung burnt offering na kanila pong inaalay sa Panginoon. Kaya nga, hallelujah, ito yung atonement po ng kanilang mga kasalanan. Yung pag-o-offer nila ng mga tupa ay naglilinis din ng kanilang mga kasalanan. Gusto kasi ng Panginoon, 'di ba, yung kanyang mga people na namumuhay is ongoing sila, 'di ba? Na nakadepende po sa pag-aalay sa Panginoon, yung kanilang sinusurrender na devotion and sacrifices para sa Panginoon. Kaya ganun din po tayo. Kung paano silang naging dedicated noon, ganun din tayo. Araw-araw surrender natin sarili natin sa Diyos. Araw-araw, 'di ba? Meron tayong devotion sa Panginoon. And dito makikita natin, kailangan nating maintindihan na ina-apply nila itong mga animals na to, binibigay nila yung, hindi lang yung hayop na walang kapintasan, even dapat yung mga flour, yung wine and oil, lahat yon. Gusto ng Panginoon that everything must perfect. 'Di ba? Everything is walang kapintasan. Lahat ng kind na hinihingi ng Diyos na o-offer sa Kanya nung panahon na yon, lahat po yon gusto ng Panginoon ay perfect. Amen? Hindi siya tumatanggap ng hindi perfect. Pero salamat sa Panginoong Diyos, ngayong panahong ito, mga kapatid. Yung devotion natin, hindi na tungkol sa atin. Ito'y tungkol na sa Panginoon, na hinain sa altar, na tinalo niya yung altar upon altar upon altar. Amen? It is Jesus Christ who give her life for you and for me, sa'yo at sa akin, na wala na tayong kailangang tupa o kambing pa na ialay para sa ating mga kasalanan dahil may hinain. 'Di ba? May inalay po. Amen? Sa totoo lang, hindi naman to libre.
Kung ma-appreciate lang natin, kaya yun dapat na pagpapasalamat din natin sa Kanya sa araw-araw. 'Di ba? Dapat yung pag-aalay natin ng sarili natin sa Kanya sa araw-araw. 'Di ba po? Kasi dapat nagbibigay tayo ng gratitude sa Panginoon. Kasi binigyan niya tayo ng new beginning. Amen? Daig pa nito yung Passover, kapatid. Daig pa nito yung deliverance, kapatid. Amen? Daig pa nito yung monthly, yung weekly nila na pag-o-offer. Yung ginawa ng Diyos, di ba? Is above all, mga kapatid. Amen? Hindi lang po offering. Nakakagaling pa ng sakit. Amen? Kaya kung magkakaroon tayo, dahil sa sabi ng Panginoon sa kanyang mga latay, ang mga sakit natin magaling na. Hindi na natin kailangan mag-bring pa ng monthly offering. Amen? At itong ginagawa nila noon is hindi lang basta ritual. Ito ay kapahayagan ng Panginoon sa kanila, instruction at reminder sa kanila ng Panginoon na kailangan nilang gawin. At tayo din po, nire-remind tayo ng Diyos ngayon. Yung devotion natin, yung atonement, amen, na ginawa niya para sa atin, and yung renewal na ginawa ng Diyos sa atin. To show the commitment to God. Para ma-show natin yung commitment natin sa Panginoon na dapat araw-araw. Diba? Araw-araw, kapatid, na tayo'y nabubuhay para sa Panginoon. Araw-araw nagpapatawad tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Araw-araw nag-aalay tayo ng buhay natin na banal at kasiyasiya sa harap ng Panginoon. Amen? Dahil it is finished. But yung work ng Panginoon na kailangan pa nating gawin, di ba? Na sinave tayo ng Panginoon, alalahanin din natin yung pagliligtas ng Diyos sa atin para magligtas din tayo ng ibang tao. That is the reminder sa atin na sinasabi niya humayo tayo. Amen? At magligtas tayo ng iba. Hindi po natatapos sa kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan din po natin gawin yung pinapatrabaho sa atin ng Panginoon. I-act natin. The way we talk, the way we walk, amen? The way we do things. Amen? Na makita sa atin yung nature at expression ng Panginoon na yon. Na makita sa atin araw-araw. Hindi lang ngayon. Araw-araw, kapatid. Kaya napakahalaga na laging nagsisimula tayo yung umaga pa lang natin, devotion na agad sa Panginoon. Para maranasan natin yung presensya ng Diyos sa umagang ito. Amen? Para yung paghahakbang talang natin sa labas ng tahanan natin, dala-dala natin yung presensya ng Diyos na pag nakikita tayo at nakakasama tayo ng mga tao, hindi tayo nililihisan kasi gusto nila tayo makasama. Kasi pagkasama ka nila, nararanasan nila yung saya, yung kapayapaan, kasi dala mo yung presensya ng Panginoon. Kasi you are the carrier, diba, ng glory ng God. You are the carrier ng peace ng God. Because we have Jesus Christ in our life. We have everything. Amen? So that's the gratitude na dapat binibigay natin sa Lord. Yung gratitude na yung buhay na binago niya, na dating mess, naging message, yung dating test, nagiging testimony. Yung nire-refine niya na kinakrush tayo na katulad ng harina na pinaghalo sa oil. Amen? Na yung anointing ng Holy Spirit sa atin bawat araw para sa progress natin in our journey in this life. Because our life is a journey sa mundong ito. This is our training ground, kapatid. At naniniwala ako that God prepared the table for us sa kalangitan. Like He said sa Psalm 23:5 po. Amen, 5 and 6. That He prepared the table for you and me. At sa Matthew 26:29, makikita natin na inaantay tayo ng Panginoon sa table ng kanyang Ama, sa kingdom ng kanyang Ama. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa reminder, Panginoon. Ngayong oras na to, ngayong araw na to, kung gaano kakabuti, kung gaano kailangan namin magpasalamat na hindi na namin kailangan gawin ang lahat ng bagay na to. Dahil may isang anak ng Diyos na mababa sa lupa, Panginoon. Walang bahid ng kasalanan. Perfect. Walang kasalanan, Panginoon, na inihandog para sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo lang kami binigyan ng pag-asa. Binigyan mo din kami ng helper na kahit nandyan ka sa kalangitan, sa kingdom ng Ama mo, binigyan mo kami ng helper para tulungan kami na ma-overcome yung proseso ng buhay dito sa mundong ito. Turuan kami, i-comfort kami sa panahon na kailangan namin ng tulong.
Ama, tunay nga na karapat-dapat na i-offer namin yung sarili namin sa iyo na walang bahid, Panginoon. At salamat dahil yun sa gawa mo at hindi sa aming gawa, kaya wala kaming maipagmamalaki sa harapan mo. Kaya ang tanging inaalay lang namin, Panginoon, sa iyo ay ang lubos na pasasalamat namin dahil sa iyong bugtong na anak at dahil sa pag-ibig mo sa amin. At hayaan mo, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng 'to, maging ilaw at asin din kami sa mundong ito at mapakita namin ang pag-ibig mo, Panginoon, na nananalantay sa aming buhay, na tinuturo ng banal na Espiritu, yung mabubuti mong gawa, Panginoon, na ikaw, O Diyos, at kami ay naging produkto, Panginoon, na hindi kami magiging shadow, Panginoon, ng mga lumang testament, kundi, Lord, binigay mo yung substance ng New Testament, which is your Son, Jesus Christ. Na hindi na lang kami shadow na sumusunod sa'yo, kundi ginawa mo pa kaming tahanan. Nilikha mo kami para sa'yo. Kaya salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Pasensya na po kayo. Hallelujah. Hindi ko talaga pag nakikita po natin kabutihan ng Panginoon, no? Kasi kung ngayon po wala tayong tupa, wala tayong kambing, 'di ba, na iaalay. Hirap na yung mga tao. Hindi na tayo kailangan hingan. Amen? So, purihin ang Panginoon. Anyone po na gustong mag-share? Open na po ang ating pulpit. Amen? Ayan. Blessed morning po sa lahat. Thank you, Pate, Sister Bems, para sa napaka mapagpalang mensahe. Ano po? Overwhelming yung message. Akin po. Kasi pinalaya na tayo dun sa lahat ng paghahandog. Ano po? Na compare dun sa dinaranas ng mga Israel dati, na napakarami nilang kailangang gawin, napakarami nilang kailangang hayop na alagaan, ano po, para lang makakuha ng mga hayop na kailangang ihandog, ano po, kung paano sila pipili doon sa mga gano'n na araw-araw merong gagawin. Weekly mayroong gagawing pag-aalay, monthly meron din pong gagawin. Ano po? At doon sa panahon ng harvest ay mayroon din pong gagawin. Kung isipin nga, sabi ng mga kanina, kung ngayon siguro yun talagang baka nga kung pag-aagaw-agawan kasi kakaunti talaga yung hayop no? Kumpara sa tao, mas marami talaga yung tao kaysa sa hayop na pong inaalagaan. Paano tayo paano tayo makakaranas ng kapatawaran po kung sa panahon ngayon ay pareho pa rin. Amen, ano? Di ba? Kaya napakapalad natin na sa panahon ngayon ay iniba na ni Jesus Christ yung buhay natin. Pinalaya tayo mula doon sa mga pag-aalay na yon. Pinagaan yung ating buhay. At napakapalad natin kasi mayroong Jesucristo na tunay nga pong kinuha niya lahat ng mga gagawin natin. Kinuha niya yung lahat ng gagawin natin para lang tayo ay makaranas ng kalayaan, nung kalinisan, nung kagalingan.